Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa mga masusugid ninyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa alias na Kaloy. Ang kwento ko pong ito ay matagal na rin namang naganap, subalit hanggang ngayon ay sariwa pa sa aking alaala. Mahirap na pamilya lamang po ang aking kinalakihan Kuya Bari. 4 kaming magkakapatid na puro lalaki. Ang panganay po naming na si Kuya Uming na may kakulangan sa pag-iisip, si Kuya Paeng, ako at ang bunso naming si Tintoy. Kahit mahirap kami noon ay hindi naman kami sumasala ng ganoon sa pagkain. Hindi rin lang kaya ng kinikita ni tatay bilang manggagawa sa isang pagawaan ng inuming mula sa katas ng mangga ang mga luho. Ngunit kahit ganun pa man po ang sitwasyon, masasabi kong masaya naman po kami. Mahirap man kami noon, pakiramdam ko ay kontento kami sa kung ano ang mayroon kami. Ngunit nagbago po ang lahat sa amin nang matanggal sa trabaho si tatay. Kung kaya't natigil kami sa aming pag-aaral ni Kuya Paeng at tumutok sa paghahanap buhay. Ang lansangan na ang nagsilbi naming palaruan. Noong mga panahong iyon Kuya Bari, ay napasok na yata namin ni Kuya Paeng ang halos ang lahat ng pagkakakitaan. Mula sa pagtitinda po ng pandesal sa madaling araw, pagtitinda ng dyaryo, ice drop at balut hanggang sa paglalako ng mga kakanin. Hindi na po kasi sapat ang kita ni tatay na nagtsatsaga na rin sa pangangalakal para sa araw-araw na pangangailangan namin. Bebeng, ano kaya kung umuwi na lamang tayo sa lugar mo sa Tarlac? Hindi ba't may malit na lupa naman kayo dun? Kamo, minana mo yun sa mga magulang mo. Baka doon pwede tayo. Isang gabi ay naulinigan namin na sabi ni tatay sa aking ina habang nasa silid ang mga ito. Kami kasi Kuya Bari ay sa lapag sa sala natutulog. Pwede naman siguro Berto. Hindi naman tayo siguro tatanggihan ng mga ating na makitayo ng kahit maliit na bahay doon. Ang inaalala ko lang ay anong magiging hanap buhay natin doon. Baka lalo tayo maghirap. Hindi katulad dito na kahit pa extra-extra ay nakakapagtrabaho ka. Nakakatanggap ako dito ng labada, tsaka kumikita na rin ang mga anak mo. Tugon naman ni nanay. Pero Beng, kawawa naman yung mga bata kung tuluyang hindi na sila makapag-aral dahil nauobliga na sila sa pagtatrabaho. Hindi ganitong buhay ang gusto ko para sa kanila. Kumikita tayo rito para makakain lang. Hindi pa nga sumasapat dahil sa dami ng gastusin. Tulad ng tubig, kuryente, pati itong maliit nating barong-barong nagbabayad tayo ng 500 piso kada buwan. Di tulad sa probinsya na libre ang bahay, tubig, panggatong at saka makakapagtanim tayo doon ng mga gulay sa tabi-tabi. Dito lahat binibili. Kung may probinsya nga lang ako mauwian, di sana'y inuwi ko na kayo doon matagal na. Pangangatwira naman ni tatay. Dahil sa pangungumbinsi ni tatay ay pumayag din si nanay, bagamat nag-aalinlangan pa rin ito. Alam kasi ng aming ina na mahirap ang buhay sa kanilang baryo pagkat medyo liblib ito. Wala pang ang kuryente sa kanilang lugar noong umalis ito matapos magkasunod na pumanaw ang magulang nila. Isa rin kasi ang kahirapan sa mga dahilan kung bakit lumuwas ito ng Maynila para makipagsapalaran. Kinabukasan ay agad na tumelegrama si nanay sa kanyang kapatid na si Tia Maming. Nauuwi na kami sa Tarlac at doon na titira. Swerteng binigyan si nanay ng kanyang among si Mrs. Cruz ng kaunting halaga at ilang mga pinaglumaang damit. Palibhasa ay dating kasambahay ng mga ito ang aking ina Kuya Bari. Umalis lamang dito si nanay nang mag-asawa na. Subalit nanatili itong naninilbihan sa kanyang amo bilang labandera ng mga ito.
tulad ng paglalarawan ni nanay, malayo nga sa sentro ang kanilang lugar, Kuya Bari. Kakaunti rin ang mga bahay at puro mga sagingan, maisan at tubuhan ang aming nadadaanan bago makarating sa lumang bahay ng magulang ni nanay. Nasa bungad pa nga ito ng isang munting kakahuyan. Inabutan namin sina Tia Maming na doon din nakatira. Ngunit may isa pang bahay ang mga ito na talagang tirahan nila. Uy, kamusta? Halos 20 taon din tayo hindi nagkita, Bebeng. Abay, nang umalis ka dito sa baryo 14 ka pa lamang. Ngayon ay may 4 ka ng anak. Aba, kay bilis ang panahon. Bungad ka agad ng asawa ni Tia Maming na si Tio Oka. Buti pa ang atin mo, nakadalo noong kasal ninyo ni Berto. Teka, ilang taon na ba itong mga anak mo? Duktong nito na ginulo pa ang buhok ng bunso naming si Tintoy. 15 na itong panganay ko, Kuyang. Ito namang si Paeng ay 11 na at itong si Kaloy ay 9. Itong bunso ko naman ay magpipito na sa susunod na buwan. Pakilala naman ni nanay sa amin habang isa-isa kaming nagmamano sa Tia Maming at sa asawa nito. Beng, natatandaan mo ba yung hasyenda ng matandang si Senyor Seriaco? Nangangailangan daw ngayon ng mga bagong manggagawa ang anak nito sa kanilang tubuhan. Doon kami ng ating mo ngayon nagtatrabaho. Pabor na pabor sa amin dahil malapit lamang at kayang-kayang lakarin. Sabik na balita pa ni Tio Oka habang tuwang binubuksan ang mga pasalubong na maskada ni tatay. Ay, siya nga ba? Naku, salamat naman at hindi pala kami matetenga rito nang walang pagkakakitaan. Alam mo, natigil kasi sa eskwela ang mga bata gawa ng natanggal sa trabaho si Berto Saad naman ni nanay. O ano, sabi ko sa'yo, di ba? Ani naman ni tatay. Naku, pasensya na kayo at medyo bulok na itong bahay ni Papang ha. Lumang-luma na rin kasi. Isa pa, hindi na naasikaso gawa ng mas madalas kasi ay nasa tubuhan kami. Pero kung ayos lang naman sa inyo, pwede kayong magstay in doon sa hasyenda. Saka kumukuha din ng scholar si Mr. Ilakad. Dagdag pa ni Tio Oka. Sa sinabi nito ay nakita ko ang pagliliwanag ng mukha ni tatay. Naging interesado ito sa sinabi ni Tio Oka. Maging kami ni Kuya Paeng ay parang nabuhayan ng pag-asa na makapag-aral muli. Kinabukasan din ay sinamahang magtungo ni Tio Oka si tatay sa tanggapan ng anak ng yumaong Senyor Seriaco na si Mr. Ilakad para magpasa ng mga rekisitos at para sa ilang katanungan. Sa awa naman ng Diyos, natanggap naman kaagad si tatay at noon din ay pinalipat na kami ni Mr. Ilakad sa loob ng hasyenda. Halos 3 araw rin muna kaming nag-ayos ng aming bakuran. Pumayag din si Mr. Ilakad na lakihan ni tatay ang kubong ibinigay sa amin upang hindi naman kami maging masikip at magkaroon naman ng sapat na espasyo para daw sa aming lahat. Nagbigay pa nga ito ng mga punla ng pananim ng gulay. Kita ko po noon ang labis na tuwa sa mukha ng aking ama. Pakiwari ko ay iyon talaga ang buhay na pangarap niya. Payak at malapit sa kalikasan. Presko at malayo sa polusyon at ingay sa syudad. Mabilis naman kaming nasanay sa buhay probinsya, Kuya Bari. Nakabisado kaagad namin ang mga importanteng lugar doon tulad ng kakahuyan sa labas ng pataniman na maaaring makunan ng mga panggatong, mga halamang maaaring malutong ulam at mga prutas. Nakabisado na rin namin ang sapa at bukal kung saan maaaring maglaba at umigib ng inumin. Si tatay naman ay mabilis na natutunan ang kanyang trabaho at pasikot-sikot sa gapasan. Dahil maliksi at masipag, ay nakagiliwang kaagad ito ng kapatas ng mga manggagawa sa tubuhan na si Mang Ponso. Naging malapit din si tatay sa may-ari na si Mr. Ilakad. Kaya't pinag-aral kami nito ng sumunod na pasukan. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tumutulong din kami sa paggapas tuwing peak season at walang pasok sa eskwela.
Bagay na ikinatuwa ng matandang hasyendero. Ngunit nang sumunod na gapasan ay may mga namataan kaming mga bagong mukha sa tubuhan. Isa na dito ang matandang lalaki na sa tansya ko po noon ay nasa 40 na ang edad. Tay, may bago na palang mga kubo na naman dito sa loob ng tubuhan ha. Sino po ang uukupa? Takang tanong ko kay tatay noon. Yun ba? 2 bagong pasok na manggagapas daw. Saka yung bagong katiwala dito sa tubuhan. Malayo daw kasi ang uuwian ng 2 baguhan. Kaya ito namang bagong katiwala ay talagang dito daw pinatitira ni Mr. Ilakad. Uwi ka naman ni tatay sa akin. Di po ba si Mang Ponso ang katiwala ng tubuhan, tay? Muling tanong ko sa kanya. Oo, kapatas lamang ni Mang Ponso, anak. Siya lang ang namamahala sa mga trabahante ng gapasan. Siya ang tumatanggap ng mga papasok na manggagapas at sa pagpapasweldo. Pero ang katiwala ang katuwang ng may-ari sa pagdi-deliver ng mga ginapas. Siya ang mamamahala sa dami ng kailangang kota sa bawat gapasan. Mahabang pagpapaliwanag sa akin ni tatay. Pero bakit dito rin siya titira sa loob, tay? Narito naman po si Mang Ponso at masanay sa gawain dito. Ani ko naman na may pagtutol. Anak, makinig ka. Kasama sa pribileyo ng katiwala ang libreng bahay. Tayo nga na tagagapas lamang ay pinayagan tumira rito sa loob. Siya pa kaya na magiging katuwang ng may-ari sa pamamalakad ng gapasan at paggawaan ng matamis? Paliwanag sa akin ni tatay. Kuya Bari, tama naman si tatay. Ngunit naisip ko lang kasi na dapat ay sa malapit na pabrika ng asukal at matatamis na lamang ito sana pinatira. Bagamat isang sakay lang naman ang layo ng pabrika sa mismong tubuhan. Madalas na nga itong nasa pabrika at nakakailang pa rin na tila may matang nakasubaybay sa amin. Pakiwari ko, Kuya Bari, kasi noon ay naglagay ng espiya si Mr. Ilakad sa katauhan ng bagong katiwala na si Mang Igme. Isa pa ay talagang mabigat ang dugo ko po talaga rito na di ko mawari. Maging si Kuya Paeng at Tiyo Kaloy ay napapansin ko rin na ilag din sa bagong katiwala. Si Mang Ponso ay halataring hindi komportable sa presensya nitong si Mang Igme kahit mabait naman ito. Talaga pong misteryoso kasi ang dating nito at matiim kung makatingin. Tingin na parang may hindi magandang binabalak. Kapansin-pansin din ang pagiging mailap ng mga mata nito kapag ka may kausap. Yung tipong hindi makatingin ng diretso sa kaharap. Hindi rin ito gaano nakikihalubilo sa mga manggagapas. Uy, mukhang hindi sanay makiharap sa mahihirap ang bagong kanang kamay ni boss natin, Ponso. Minsan ay puna ni Tia Oka habang kumakain kami ng tanghalian sa gitna ng gapasan kasama ang 2 bagong manggagapas. Naku, hayaan nyo na lamang kung ayaw makiharap. Nahihiya pa siguro marahil dahil nga hindi pa sanay sa gulo natin. Saway naman ni Tia Maming. Marahil ay hindi nga ito sanay sa maraming kasama. Ang pagkakaalam daw kasi ni Mang Ponso ay mag-isa lang ito sa buhay at wala ng pamilya. Wala silang masyadong alam ni Mr. Ilakad kung saan ba talaga nagmula ang bagong katiwalang si Mang Igme. Dahil inirekomenda ito ng isang kaibigan ay hindi na ito hiningan pa ni Mr. Ilakad ng mga rekesitos. Tutal ay ang kakayahan nito umano at kasanayan sa kalakaran ng pamamahala ng pagdi-deliver at pagtansya ng kota ang mahalaga at hindi ang probinsyang pinanggalingan nito. Ayon pa kay Mang Ponso, sapat na daw kay Mr. Ilakad na kilala nito ang nagrekomenda at kung saan nakatira dati si Mang Igme. At hindi nga nagtagal, ang gapasan ng taon na iyon ang naging pinakamaraming magagandang ani at kita. Kaya't nagbigay ng malaking bonus sa bawat manggagapas itong si Mr. Ilakad. Nagbigay din ito ng kaunting salo-salo para sa mga manggagawa
sa loob ng tubuhan. Nagkaroon ng kaunting inuman kaya kahit ang mga stay out ay inabot ng gabi para lang makisaya. Pati kami ni Kuya Paeng na sanay sa puyatan ay naroon pa rin para may mautusan sila tatay kapag may kailangan sila. Hindi nyo ba napapansin si Igme ha, Ponso? Nakakailang tagay na tayo ay wala pa. Hindi na nga nakisalo sa atin sa kainan, pati ba naman sa kaunting inuman ay hindi rin makikisama. Puna noong isang matandang matagal nang manggagapas doon. Ipapasundo na lamang sana ito ni Mang Ponso nang dumating naman ito na may bitbit na isang bote ng mamahaling alak. Ayun naman pala eh. Kaya pala natagal may sorpresang imported na alak eh. Ngiting turan ni Mang Ponso. Sumenyas ito sa amin ni Kuya Paeng na kumuha pa ng isang upuan para kay Mang Igme. Ngunit nang iabot ko ang upuan dito para maupo sa tabi ni Mang Ponso, ay inilagay nito iyon sa tapat ng dalawang bagong manggagapas na katabi nila tatay at Mang Ponso. Dahil po nakatalikod sa amin sila tatay, ay kita ko ang mga matiim na tingin ni Mang Igme sa basong tagayan habang umiikot-ikot ito ng tagay sa bawat manginginom. Kuya Paeng, tinan mo oh, napapansin mo ba na tuwing inaabutan ng tagay si tatay ng katabi niya, bumubulong-bulong si Mang Igme? Pabulong na wika ko noon kay Kuya. Ha? Ewan ko sa iyo, Kaloy, kung ano-ano napapansin mo, antok lang yan. Saway naman ni Kuya Paeng sa akin. Malalim na ang gabi nang matapos ang inuman ng mga manggagawa. Nakisabay na kaming umuwi kina Tia Mameng at Tiyo Oka. Kapag kasi ganoong ilang araw munang walang gawa, ay sa lumang bahay ng magulang nila nanay kami umuuwi para hindi ito tuluyang mabulok, sabi ni Tia Mameng. Sila kasi ay sa bahay na rin nila umuuwi para maasikaso din ito. At dahil nga sa pagod, ay agad kaming nakatulog nang makauwi. Ngunit muli kaming nagising sa malakas na daing ni tatay. Tarantang napabalikwas kami ng bangon ni Kuya Paeng para tignan kung anong nangyari. Inabutan naming namimilipit sa sakit ng tiyan si tatay. Hindi naman alam ni nanay kung saan ito hahawakan dahil panay ang gulong baliktad nito sa higaan. Pati sina Kuya Omeng at Bunso ay nagising na rin sa malakas na pag-ungol at daing ni tatay na waring hirap na hirap. Paeng, sunduin mo nga si Tia Mameng. Diyos ko po, ano bang nangyayari sa tatay niyo? Marami ba siyang nainom? Halos maiyak ng wika ni nanay. Hindi naman po siya gaanong umiinom na Panay nga ang pas niya kapag inaabutan siya ng tagay ng katabi niya. Naguguliminahan kong sagot kay nanay. Napano ba si Berto? Diyos ko, ang hirap pa namang makahanap ng masasakyan palabas ng sentro para madala siya sa ospital. Nag-aalalang ani naman ni Tiyo Oka nang dumating ito. Sumusuka na po si tatay noon ng kulay itim at may masangsang na amoy. Para pong pinaghalong bulok na karni at pusali. Ngunit iba ang nasa isip ko noon, Kuya Bari. Bumangon sa akin ang isang hinala. Duda ko ay kinulam ni Mang Igme ang tatay ko. Sa pagitan ng mga pagdaing ay sinasabi ni tatay na tila may kung anong humahalukay sa kanyang sikmura at nginangat-ngat ang kanyang bituka, pati daw yata atay niya. Magdikdik ka nga ng luya, Kaloy, para mailagay natin sa tiyan ng tatay mo. Baka nasumpit lang ito ng hangin. Baling na utos sa akin ni Tia Mameng. Dala ang isang maliit na gasera ay nagmamadali rin akong nagtungo sa kusina. Ngunit ginapangan ako ng kilabot nang makarinig ako ng pag-angil ng isang hayop. Hindi malinaw sa aking Kuya Bari kung pusa o aso yun dahil may kasabay itong malagong na hago na animoy matandang naghihingalo. Hindi ko po mawari noon, Kuya Bari, kung bakit ganoon na lamang ang pananayo ng aking mga balahibo.
Iniangat ko ang dala kong ilawan para silipin sa siwang ng paminggalan kung ano ang hayop na lumilikha ng tunog na iyon. Ganoon na lang po, Kuya Bari, ang panghihilakbot ko nang makita ko ang pinagmumulan ng angil na iyon. Isang malaki at itim na wari ko ay baboy ramo ang nakasilip din sa siwang. Kumisla pa ang makintab at itim nitong mga mata sa tama ng dala kong ilawan. Kinikilabutan akong napaatras. Tatakbo na lang sana ako pabalik noon, bitbit ang hindi pa nadidikdik na luya nang mapatigil ako. Narinig ko kasing tila may mabilis na mga yabag na patungo sa dako ng aming paminggalan. Lalong nanayo ang mga balahibo ko nang marinig ang mga singasing at hagok nito na animo na may isang malaking pusa. Malakas itong umangil na may kasamang hagok. Tila ba ito malaking hayop na inaangilan ang asong itim na nakita ko sa may paminggalan? Rinig na rinig ko ang mga angilan nito at ang mga panakanakang hagok na sinundan ng mabangis na dambahan. Para pong dalawang asong nagsasagupaan at galit na galit sa isa't isa. Dahil sa hindi mapigil at takot ay napasigaw ako ng aswang sabay takbo pabalik sa loob ng sala. Tiyo, may aswang po sa likod ng bahay doon sa may kusina. Hangus na sabi ko nang masalubong ang palabas noon na si Tiyo Oka. Ha? Ano? Baka naman mga asong ulol lang yun na nakapasok sa bakuran nating Kaloy. Isarado mo lang yung pintuan. Bilis! Utos nito sa akin. Nang maisara ko nga po ang pintuan, ay napalabas naman sina Tia Maming, kasunod sina Kuya Paeng at Kuya Oming. Umiiyak namang napalabas ng silid niya ang bunso naming si Tintoy dahil sa matinding gulat. Naalipungatan kasi ito sa ingay ng mga nakakatakot na angilan ng dalawang nilalang na di namin alam kung anong uri ng mga hayop. Agad namang kinarga ni Tia Maming si Tintoy at pinatahan. Ngunit sabay-sabay kaming napatakbo sa silid nila nanay nang marinig namin ang tili nito. Nakita naming nangangatog na si tatay habang patuloy na sumusuka ng malapot at masangsang na laway. Halos tumirik na rin ang mga mata nito sa tindi ng kanyang paghihirap. Tiyo Oka, dalhin na natin sa ospital si tatay. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po si tatay ko. Humahagulgul na pakiusap ni Kuya Paeng. Sandali lang. Dito lang kayo at titingnan ko kung hindi delikado sa labas. Baka kasi isa sa atin ang balingan ng mga asong ulol na iyon. Tugon naman ni Tiyo Oka sabay kuha ng itak sa kusina. Ngunit baka sa tinig nito ang pagtataka. Wala naman kasi kaming kapitbahay, Kuya Bari, sa lugar na iyon at isa pa ay walang baboy ramo sa kakahuyang malapit sa amin. Bit-bit ang itak at gaserang ilawan ay lumabas nga ito. Nagulat na lang kami nang makarinig kami ng iyak ng mga aso na mabilis na tumatakbong papalayo. Kasunod ang pagmumura ni Tiyo Oka. Mga demontres kayo! Dito pa kayo magbabakbakan sa bakuran ko. Tinamaan kayo ng mga lintik! Tunghayaw pa nito habang papasok ng bahay. Ano ang mga yun, kuya? Tanong naman ni nanay. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin gaanong nakita. Parang mga hayop na nag-aaway eh. Yung isa ay parang asong itim na malaki. Yung isa naman ay parang di ko alam kung unggoy o ano. Binato ko na nga lang ng itak eh. Tinamaan ko sa may batok yung aso. Tugon naman ni Tiyo Oka habang inaalalayan ni nanay na magbihis si tatay para dalhin na nga sa ospital. Palabas na si Tiyo Oka para magtungo sa tubuhan upang hiramin ang isang kalabaw na gamit sa paghahakot ng ginapas na tubo nang makarinig kami ng boses ng tao sa labas. Oka, Berto, si Mang Igme nyo ito. Ani ng tinig. Naku Mang Igme,
Patungo na nga ako sa tubuhan para sana manghiram ng kalabaw na masasakyan palabas ng kalsada. Dadalhin namin sa ospital itong si Berto eh. Wika naman ni Tio Oka nang buksan nito ang pintuan. Parang nakakita itong bigla ng tagapagligtas. Dahil sa taranta namin ay wala nang nagtaka sa amin kung papaano nalaman ni Mang Igme ang bahay namin, gayong hindi pa ito kailanman nakakapunta roon. Nawala rin sa isipan namin kung ano ang pakay nito sa amin at bakit ito nagpunta roon. Ganun ba? Asa na si Berto? Tanong pa ni Mang Igme. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay. Napasunod kami dito nang tunguhin nito ang silid nila nanay na waring kabisado kung nasaan si tatay. Lumapit ito sa aking ama at pinulsuhan nito na animoy isang ekspertong manggagamot. Muli, nakita ko ang pagbulong-bulong nito. Sandali, baka mapaano na naman si tatay ko dahil sa mga bulong-bulong nyo. Akala nyo hindi ko kayo nakikita kanina sa inuman na binubulungan mo ang bawat tagay ni tatay. Hindi ko napigil na wika ko noon, Kuya Bari. Natakot kasi ako na baka lalong lumala pa si tatay. Malakas kasi talaga ang hinala ko na kinulam nito ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, iho. Mawawala ang sakit ng tiyan ng tatay mo kapag naisukan na niya ang kamandag ng aswang na nainom niya. Nakangiti nitong tugon sa akin sabay ihip sa bumbunan ni tatay. Nang gilalas kami nang biglang sumuka ng mga parang maliliit na bulate si tatay. Kulay itim po iyon, Kuya Bari, at nakakasulasok talaga ang amoy na may kasama pang dugo. Noong maisuka po iyon ni tatay ko ay parang bigla itong nanlambot pero hindi naman po nawalan ng malay. Nakita naming tila nawala ang pangingitim ng labi nito at namumutla na mukha. Magiging maayos na siya. Sa susunod ay maging maingat kayo at alerto kapag kami kaharap sa inuman na hindi ninyo kilala. Wika ni Mang Igme. Manggagamot ba kayo? Pagtatakang tanong naman ni Tio Oka. Ako, hindi. May kaunti lang akong alam. Tugon ulit ni Mang Igme bago nagpaalam. Nakapagtataka talaga itong si Mang Igme. Ano kaya ang sadya rito? Saka paano niya nalaman ang bahay natin? Di pa rin makapaniwalang saad ni Tio Oka. Kinabukasan nga ay naging maayos na si tatay. Nagpunta kami ni tatay kasama si Tio Oka sa tubuhan para magpasalamat sa bagong katiwala na si Mang Igme. Habang nag-uusap sila ni tatay, ay nagpaalam kami ni Tio Oka na bibisita kay Mang Ponso. Nalaman namin mula sa matanda na umalis na ang dalawang manggagapas ng madaling araw daw na iyon. Nahiya raw ang mga ito dahil labis na nalasing. Ang ipinagtataka lamang ni Mang Ponso ay saan daw nakuha ng isa sa mga ito ang malalim na sugat sa may bandang batok na parang nasaksak ng matalim na itak. Bilas, mukhang ang dalawang bagong manggagapas ang dumali sa iyo. Duda ko, aswang daw ang mga iyon at balak ang aswangin kagabi. Grabe, lintik na mga yan. Totoo pala ang mga ganyan. Biruin mo, dalawa pa silang nakapasok sa gapasan. Nakasalamuha at nakainuman pa natin . Di natin namamalayang mga aswang pala sila. Saad naman ni Tio Oka na napapantastikuhan habang pauwi kami sa lumang bahay namin sa labas ng hasyenda. 3 aswang, Kuya Oka. Hindi lamang 2. Makahulog ang wika naman ni tatay. Ang pangatlo ang nagligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Dugtong pa nito. Nagkatinginan kami ni Tio Oka. Marahil ay iisa ang nasa isip namin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ang bagong katiwala, ang pangatlong aswang na tinutukoy ni tatay. Kuya Bari,
dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapiling nyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Kaloy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carlito. 43 anyos at ako po'y isang tindero at nakatira sa isang tahimik at matiwasay na probinsya sa Capiz. Bata pa lamang po ako ay takot na ako sa mga aswang. Sila kasi iyong mga tipo na gagawin ang lahat para makapanghawa at makapambiktima. Hindi nga lang natin alam kung papaano kasi nga ang kanilang mga lahi ay iba-iba at napakahirap nilang makilala. Sa murang edad ay nasaksihan ko kung ano nga ba talaga ang isang aswang. Katulad lang natin sila, normal na tao ngunit sa umaga lang. Pagsapit ng gabi ay malala pa sila sa demonyo. Kung saan-saan nakakagapang, maraming kakayahang nagagawa at hindi kumikilala kahit kaanak pa. Isa sa buhay na halimbawa ang aking lola Saning na isang 75 years old na. Sa kabila ng kanyang katandaan ay maliksi pa rin kumilos si lola. Nagagawa pa niyang magwalis at maghugas ng plato. Tahimik lamang si lola, Kuya Bari. Nakahiligan na niya ang maupo sa kanyang silyang tumba-tumba tuwing hapon habang kinikwentuhan ako. Akala ko po noon lahat ng kanyang isinasalaysay ay pawang katang isip lamang. Hindi ko akalaing ang mga iyon pala ay base sa tunay na buhay. Hindi ko pa malalaman noon ang buong katotohanan kung hindi ko natuklasan ang tunay niyang pagkatao. 15 anyos pa lamang po ako nang magkasakit si Papa. Mahina ang puso ni Papa kaya hindi siya pwedeng mapagod. Ni ang simpleng pagsisibak ng kahoy ay napapagod na kaagad siya kaya pinagbawalan siyang gawin iyon. Buti na lamang mayaman ang pamilyang pinagmulan ng aking ama, Kuya Bari. May natatanggap siyang mana mula sa lolo at lola sa father side ko po. Ito ang ginamit nila mama para makapagsimula ng bagong buhay. Dati kasi silang empleyado sa isang advertising company sa Maynila, ngunit dahil nga sa sakit ni Papa, ay pareho silang nahintong dalawa. May kaunti silang naipon sa bangko pero naubos sa pagpapagamot ng aking ama. Buti na lang talaga mabait at maintindihin ang aking mga abuelo na magulang ng aking ama. Tinulungan nila kaming makabangon. Noong medyo kaya na ni Papa na gumalaw-galaw, nagpaalam sila sa mga matatanda na uuwi na lang muna ng probinsya. Sa tahanan naman ng nanay ni Mama, kina Lola Saning. Dito kami nanatili hanggang sa magdiwang ako ng 16 kong kaarawan. Naging maayos naman po ang paninirahan namin ni na Mama sa bahay ni Lola dahil bukod na nasa gilid ito ng kalsada ay marami din kaming nakikitang mga tao na paruot parito. Hindi kami mabuburyong katulad noong una na palagi na lamang kaming nasa loob ng kwarto at nakaabang kung kailan may bibisita sa amin. Nagpatayo po ng tindahan si Mama at ito ang pinagkakabalahan naming pagkakitaan. Si Papa naman ay nanatili sa kanyang kwarto at nagme-maintain ng kanyang gamot. Bawal siyang magbilad, mapagod o malungkot kaya hanggat maaari ginagawa namin ang lahat, mapanatili lamang siyang okay at kalmado. Kalaunan, naging abala si Mama sa tindahan. Palagi na kaming mayroong suki hanggang sa tuluyan ng napalagunga ni Mama ang aming negosyo. Dahil dito, paminsan-minsan niyang inaatang sa akin ang trabaho sa pagpapakain kay Papa, pagpapainom ng gamot at pagpapatulog.
Ginagawa ko naman po ang lahat ng iniutos sa akin ni Mama, Kuya Bari. Kaya lang, palagi akong may napapansin. Sa kadahilan ng pagkalabas ko ng kwarto ay makikita kong pumapasok naman si Lola sa silid ni Papa at itinataon niyang papasok siya nang hindi ako nakatingin sa kanya. Nalaman ko na lamang ang tungkol doon nang minsang aksidente akong nakalimot at naiwanan ko ang aking note sa ibabaw ng mesa ni Papa. Kailangan ko kasing isaulo ang mga nakasulat doon dahil nga nagtakda ng quiz ang aming teacher sa Filipino kaya nagmamadali akong bumalik sa kwarto ni Papa. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ko nang mapansin kong hindi na nag-iisa si Papa pagpasok ko sa kwarto. Hindi rin yata nila ako napansin dahil abala sila sa pag-uusap. Base sa aking narinig, napipilitan silang dalawa tungkol sa isang bagay na labis kong ikinatakot. Ang bertud ng pagkaaswang ni Lola. Naririnig kong pinipilit niya si Papa na tanggapin ang kanyang bertud. Tutal naman daw ay matanda na siya. Hindi na raw niya ito kailangan at siguradong maglalaho na parang bula daw ang sakit ni Papa sa puso. Biglang lalakas siya at babalik sa dati ang tikas ng kanyang pangangatawan. Natutup ko ang aking bibig. Sa sinabi pa lamang ni Lola ay para na niyang ipinagtapat kay Papa na hindi siya normal na tao. Na siya ay may tinatagong sikreto na hindi niya magawang isiwalat sa iba. Nakikita ko pa nga ang pag-iling ni Papa sabay sabing kahit mamatay siya ay hindi siya papayag na maging isang aswang. Mas gugustuhin pa raw niyang pumanaw bilang isang normal na tao kaysa sa bawian siya ng buhay dahil sa pagkahayok sa laman-laman ng mga tao. Makailang beses kong narinig ang usapang iyon sa pagitan nilang dalawa. Si Mama naman ay parang walang nalalaman dahil kung nasa bahay man siya ay palagi siyang nakaharap sa tindahan lamang. Hindi na siya halos nagkaroon ng oras sa amin. Akala ko titigilan na ni Lola si Papa. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang ako. Pinasok na naman ni Lola si Papa sa kwarto nito sabay pilit na naman kay Papa na tanggapin ang bertud na ibinibigay nito. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay kakaiba ang tono ng pananalita ni Lola. Mababa at malagom ang kanyang boses. Hindi ko pa nga alam kung bakit para siyang sinasapian habang pilit na inaalok kay Papa ang tungkol sa pamana niya. Ngunit naging matigas si Papa. Hindi niya tinanggap ang nais na ibigay ni Lola kaya naman gumisi ang aking abuela at walang ingay na kumubabaw kay Papa. Nahintakutang umatras ako at nagtago sa likod ng kurtina noon. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko naman magawang sumigaw dahil baka bumawi si Lola at magpanggap. Tapos ako na naman ang sasabunin ni Mama. Basta ang alam ko lang, Kuya Bari, narinig ko ang nasasaktang ungol ni Papa sabay ang paghabol ng kanyang hininga na para bang sinasakal siya. Ayoko na sanang silipin, kaso lang labis talaga akong nag-aalala lalo na sa nasa mismong kwarto ako ni Papa. Bahagya kong hinawi ang kurtina at nanlaki ang aking mga mata nang masaksihan ang karumal-dumal na krimeng walang ibang may kagagawan kung hindi si Lola. Gusto kong magwala nang makitang kinakampay na ni Papa ang kanyang mga kamay. Para bang umaabot ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko siya magawang lapitan. Literal po na naduwag ako at hindi na nakadalo pa sa kanya. Kitang-kita ko, nakakatakot ang anyo ni Lola. Nang mga oras na iyon, nakataas na ang kanyang buhok na para bang mga sawadin na gumagalaw-galaw. Ang kanyang bibig ay ngumanga at may mahabang dila na lumabas. Ang dilang iyon ay pumasok sa bibig ni Papa
at mukhang sumisipsip sa dugo ng aking ama kaya siya binawian ng buhay. Nang kumalma na ang aking ama, naging dahan-dahan naman ang pagbalik ni Lola sa dati niyang anyo. Kinilabutan pa ako nang mag-antanda pa siya at ipinagdasal ang kaluluwa di umano ng kanyang suwail na manugang. Inayos pa nga niya ang posisyon nito at kinumutan na animoy natutulog lang. Matapos yun ay umalis siya ng kwarto na parang walang anumang nangyari. Noong mawala po siya sa aking paningin, pakiramdam ko po ay mukha akong kandilang dahan-dahang natutunaw. Nawalan ng lakas ang aking mga paa at napasalampak ako ng upo sa sahig. Hindi ko alam kung anong dahilan, ngunit hindi ako makaiyak. Ganun pa man ay natatakot ako sa kaalamang patay na si Papa. Dito ko napagtanto kung gaano kasama ang aking lola. Mula nun, hindi na ako naglalapit pa sa kanya. Palagi ko na siyang iniiwasan. Pansin ko nang mapatay ni Lola si Papa at masipsip ang dugo nito ay lumakas itong bigla. Para bang bumalik ang kanyang lakas sa pagkabata kahit pa ang totoo ay napakatanda na ng edad nito. Si Mama naman ay nalungkot ngunit hindi naman nagpalugmok. Nasabi niya sa akin na minsan daw masakit tanggapin ang mga bagay na sadyang nangyayari kahit ayaw daw talaga namin. Gustong gusto kong gumawa at ipaalam sa kanya na si Lola talaga ang salarin sa lahat. Ngunit hindi ko naman magawang magsalita. Natatakot ako, Kuya Bari, na baka sa susunod ako naman ang pagdiskitahan ni Lola. Sa halip na malungkot, inilaan na lamang ni Mama ang kanyang oras at panahon sa pag-aalaga sa akin. Pinili niyang maging abala sa aming tindahan nang sa ganun ay magawa niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa akin noong mga panahong buhay pa si Papa at may sakit pa ito. Noong namatay ang aking ama, Kuya Bari, ay nabaon kami sa issue. Marami ang nagsasabi na baka sinadya ang pagkamatay niya nang sa ganun ay masolo daw ni Mama ang kayamanan nito. Ngunit palagi kong sinasabi sa kanya na huwag pakikinggan ang mga sinasabi ng mga tao dahil hindi naman ito totoo. Nagpapakalat lamang sila ng maling impormasyon para makita nila kung ano ba talaga ang itsura ni Mama kapag ka nagagalit. Alam kong naging abala lang siya sa kanyang ginagawa, pero bumabawi siya. Hindi niya ako pinabayaan. Mabait naman si Mama at mahaba ang pasensya. Palagi niya akong iniintindi kahit may mga bagay na hirap kaming abutin. Kagaya ng kapayapaan. Itinuring niya akong diamante at minahal higit pa sa buhay niya. Hindi ako nabigo sa aming mga hangarin ng aking mama. Marami kaming pinangarap na kasing bilis pa sa kidlat naming nakabit. Nakapagpatayo kami ng bahay, nakabili ng kotse at nagawa pa naming makapagpundar ng negosyo. Minsan, kinausap ako ni Mama. Anya, maayos na din naman daw ang kalagayan ng aming pamumuhay. Bakit daw hindi kami bumukod kay Lola nang sa ganun ay maglaho na ang katiting na takot ko para sa matandang iyon? Natawa lang ako at sinabi ko sa kanya na masaya naman akong kapiling si Lola. Lamang may mga bagay talaga na hindi ko maintindihan tungkol sa kanya. Sabi naman ni Mama, nahahalata din daw niya iyon, lalo na kapag ka nagigising siya sa gabi at naaabutang nakatuwad daw si Lola sa salas. Sobra daw siyang kinikilabutan. Dahil sa kanyang sinabi, Kuya Bari, nagkaroon po ako ng pagkakataon na maikuwento kay Mama ang nangyari noon kay Papa. Isiniwalat ko ang lahat mula sa simula hanggang sa paglilibing namin kay Papa.
Namutla at nanlaki ang mga mata ni Mama at biglang napaiyak ito. Nagyakapan kaming dalawa habang humihingi siya ng tawad sa akin. Hindi niya akalaing mangyayari itong lahat sa kanila. Wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na kayang gawin ng lola. Kaya naman nakapagdesisyon siyang lumipat na nga kami ng tahanan. Kahit papaano, napanatag ang bawat gabi ko. Hindi katulad noong una na halos ayaw ko nang pumikit sa takot na baka nakaabang lang siya sa akin at pinagbabalakan na ako ng masama. Medyo malayo sa bahay ni Lola ang aming nilipatan, Kuya Bari. Binili talaga ito ni Mama at pinatayuan ng tindahan. Ang mga suki naman namin ay nakakatuwang nakasunod pa rin sa amin kaya kahit papaano po, hindi kami nawawalan ng aming kita. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at pilit na binubura sa aking isipan ang mga nangyaring masasama. Alam kong hindi ka agad maghihilom ang sugat na nilikha ni Lola sa aking dibdib dahil sa ginawa niya kay Papa ay umaasa akong makakalimutan ko din ang lahat balang araw. Ngunit mukhang mahihirapan akong gawin iyon. Isang gabi, nag-aaral ako sa loob ng aking kwarto. Si Mama naman ay naguhugas ng plato sa kusina. Pareho kaming abala sa kani-kanyang gawain nang magulat sa narinig naming mga katok sa pintuan. Bumaba ako mula sa aking silid at tinungo si Mama. Wala na siya sa kusina kung hindi nasa salas habang nakasilip sa bintana. May kausap siya at tinataboy niya ito kaya naman pilit kong inaalam kung sino ito. Si Lola! Nagmamakaawa si Lola na baka raw pwede namin siyang patuloyin muna sa bahay namin dahil gabi na. Sininghalan siya ni Mama sabay sabing hindi pwede. Napakarami namang araw na pwede siyang dumalaw ngunit bakit sa gabi pa? Nagreklamo naman si Lola at sinabing dati naman kaming magkakasama sa bahay tapos ngayon daw nagre-reklamo na kami. Ewan ko ba kung bakit uminit ang ulo ko at pumihit ako papunta sa kusina sabay hablot sa lagayan ng asin. Dali-daling naglakad ako papunta kina Mama na habang nagsasalita ay naririnig ko pa rin ang pakiusap ni Lola na sana ay papasukin daw namin siya. Ako na ang umiling sa pagkakataong iyon, Kuya Bari. Naalala ko ang ginawa niya sa aking ama kaya galit na sinabi ko sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok. Sinabuyan ko siya ng asin nang tangkain niyang umakyat sa tarangkahan. Dito na sumama ang tingin niya sa akin. Anya, ganito na raw ba kami ngayon? Nagsasarili na tapos hindi na namin siya kilala? Dito na sumabog ang ulo ko sa galit at sininghalan si Lola. Sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi siya traidor. Sinumbat ko sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, lalong-lalo na ang pagpatay niya kay Papa. Umiling naman si Lola at tumanggi sa aking sinabi, ngunit hindi niya magagawang itago ang tunay niyang katauhan. Sa gitna ng pag-uusap namin ay nangati siya ng husto. Kinamot niya ng kinamot ang kanyang leeg hanggang sa magkaroon siya ng mga pantal sa kanyang buong katawan. Ganoon na lamang ang pinaghalo kong gulat at takot nang makita ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo hanggang sa siya ay magkaroon ng matutulis na pangil. Hindi ko alam kung papaano ba ang magiging tamang reaksyon ko. Gusto niyang lumundag ng pagkataas-taas. Ninais niya akyatin ang aming bubungan, ngunit kahit anong taas ng kanyang lundag ay hindi niya magawang makasampa. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo, lalo na't narinig kong sinabi ni Lola na takam na raw siya. Matagal na daw niyang gustong tumikim ulit ng tao. Sinigawan namin siya ni Mama at tuluyan na siyang itinaboy.
automatiko namang kumilos kaagad ako. Hindi ko na inisip na siya ang aking lola at hinagilap ang itak ni Papa na hindi ko na hiniwalay pa sa aking tabi. Basta na lamang akong lumabas at nakitang habang dumidilim ang paligid ay nagbabago na naman ang anyo niya. Lumabas ako ng bahay kahit halos maglupasay na si Mama sa katatawag sa akin upang papasukin. Anya, wag na daw akong sumugod dahil madedehado pa din daw ako. Ngunit hindi po ako nakinig sa kanya at nagpatuloy lamang sa paglapit kay Lola. Mahirap manghusgahan ay literal na siyang nagiging halimaw at halos ayaw ng paawat sa paglalaway. Ang kanyang payat na katawan ay lumaki at nagkulay itim ang kanyang balat. Tinubuan siya ng matatalas na kuko at matutulis na pangil. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlisik at naging kasing kulay pula ng dugo. Naglalarawan ng mukha ng isang galit at gutom na aswang. Natutup ko ang aking bibig nang mapagtantong nangangamoy lansa ang buong paligid. Alam kong galing ito sa katawan ng aswang kong lola. Umaangil at naririnig ko ang kanyang huni, kagaya ng isang aswang. Dinaklot ng matinding takot ang aking puso. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ako kikilos nang hindi niya malalaman na papalapit ako sa kanya. Hindi ko naman siya binalak na patayin. Gusto ko lamang siyang takutin. Ngunit iba ang nangyari sa amin. Basta na lamang siyang dumaluhong kaya nabitawan ko ang hawak kong itak. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang panay naman ang pagsigaw ni Mama. Napaigik ako dahil napakabilis ng kilos ni Lola. Nagawa niya akong saktan at sugatan nang hindi ko man lang namamalayan. Pakiramdam ko tuloy mawawasak ang aking balat sa sobrang hapdi. Muntikan na po akong sumuko nang makita ang nakakatakot niyang mukha at paglabas ng mahabang dila, ngunit hindi ako nagpasindak. Ginawa ko ang lahat para makalaban at nag-isip ng paraan. Mabuti na lamang may naabot akong bato sa gilid kaya tinantya ko ang bigat nun saka ipinukol sa kanyang ulo. Napaatungal naman si Lola dahil sa sakit at mas lalo pang naging mabangis, ngunit dahil natuon ang kanyang pansin sa kanyang sugatang sentido ay wala siyang nagawa nang bumuelo ako at magawa siyang sipain. Dahil sa lakas ng pagkakasipa ko ay tumilapon si Lola sa may tarangkahan at doon bumalya. Umangil siya at mukhang hindi matanggap na nagawa ko siyang saktan. Dumaluhong siyang muli sa akin at mabangis na pinagkakalmot ang aking mukha. Hindi lang nagtagumpay si Lola sa pag-abot sa aking tiyan na siyang pinupuntirya niya dahil nagawa kong ipananggalang ang aking braso dahilan para ito ang magtamo ng napakaraming kalmot. Kay hahaba at kay tatalas ng kanyang mga kuko, kaya pakiwari ko po ay lalo po akong nanghina, Kuya Bari. Nagkatinginan kami ni Lola. Tila babalak niya akong isailalim sa isang hipnotismo, ngunit nanatili akong alerto. Hindi niya ako nadaig ng kanyang kakayahan. Mapupula ang nanlilisik na mga mata nito at umuungol nang lumayo siya sa akin. Sa pag-aakalang makakaya ko siyang kalabanin ay nagpatuloy ako sa pag-atake, ngunit napagtanto kong mas mabangis pala ito ni sa hinagap ay hindi ko lubos na inaasahan. Kakaiba talaga ang pagkaaswang nitong si Lola. Sa halip kasi na humuni ito kagaya ng isang normal na aswang ay umaatungal siya. Ang kanyang mga mata ay hindi kagaya ng normal ding aswang na bilugan, kung hindi kagaya ito ng sapusa. Tila ba manipis na linya lamang ito at masakit sa mata kapag kumukurap. Nagawa kong makaiwas
sa tangkang pagbaon ng butuhan nitong daliri sa aking dibdib. Kaya ang nangyari, ibinalya ako ni Lola at malakas na tinadyakan sa tiyan dahilan para tumilapo naman ako at mamilipit sa sakit. Sakto naman sa malapit sa kinaroroonan ng itak ako napunta, kaya kahit nangihina man ako ay napangisi ako. Naririnig ko ang mahinang pagmamakaawa ni Mama, ngunit nakapagdesisyon akong tatapusin na namin ito ni Lola. Gusto kong ipaghiganti ang aking ama na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin lang kami, ngunit nagawa pa niyang patayin. Inihanda ko ang aking itak para masangga ang papasugod na si Lola, pero iba ang nangyari. Nang daluhungin ko na ito ay nagulat na lang ako nang sa likod ako hinablot ni Lola at ibinalibag. Nagkapasa-pasa ako at nagkandasugat ako, lalo na't kinalmot ako ng nilalang na ito at galit na inangilan. Dahil doon ay tuluyan ng nakialam si Mama. Galit na humarang siya sa pagitan ko at ni Lola. Anya, nirespeto at minahal niya si Lola dahil sa sila na lamang ang magkakampi sa mundo. Ngunit hindi niya akalaing magagawa pa rin ni Lola ang trumaydor sa sarili nitong dugo. Hindi ko alam kung may kapangyarihan ba ang salita ni Mama, ngunit bigla kasing kumalma si Lola. Unti-unti ding naglaho ang nakahihindik niyang anyo. Kaya naman nang bumalik na si Lola sa kanyang dating hitsura, napaiyak na si Mama. Sinabi niya kay Lola na kaya naman niya itong kontrolin ang kung anumang kakayahan na mayroon siya. Kahit pa nagmula pa ito sa kasamaan, pwede niya naman itong gawin sa kabutihan. Si Lola lang naman talaga ang susi para sa sarili niya. Tinangka niya akong lapitan, ngunit si Mama naman ang naging mabangis ng mga sandaling iyon. Anya, alam niya ang nangyari kay Papa. Si Lola ang pumatay dito at hindi na niya tatanggapin pa kung pati ako ay sasaktan ni Lola. Nag-iyakan kaming tatlo. Halos naglupasay si Lola sa paghingi ng tawad sa amin. Sadyang mahirap daw kontrolin ang kanyang buong pagkatao, lalo na kapag may katagalan na ang katauhan niyang iyon. Dagdag pa niya ay gusto na daw niyang isuko ang kanyang kapangyarihan, ngunit kung palagi na lamang ganito, baka mas makapanakit pa siya ng maraming tao. Sinabi naman ni Mama na mayroon pang paraan para makontrol ni Lola ang kanyang katauhan. Kailangan lamang niyang magdasal. Maraming dasal na pwedeng protektahan ang sarili. At kalimutan na niya ang kaalamang isa siyang aswang. Kailangan niyang maniwala na gagaling siya, lalong-lalo na kapag nanumpa siyang magsisilbi sa simbahan. Saglit na natulala si Lola. Marahil ay tinablan siya at nag-isip siya ng mabuti. Kahit papaano, Kuya Bari, ay kumalma na rin ako at naglaho ang naglalagablab na galit ko sa aking abuela. Marahil hindi nga niya kontrolado ang kanyang pagkatao. Ang mga aswang ay hindi kailanman ginusto ang naging kahinatnan ng kanilang mga buhay. Hindi nila ginusto na maging halimaw para lamang katakutan ng iba. Kailangan lang ng pananalig sa puong may kapal nang sa gayon ay magawa niyang makontrol ang mga nakahihindik na bagay na parte ng kanyang pagkatao. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay inihatid namin si Lola sa isang kumbento at ibinahagi sa kura paroko ang naging pinagdaanan niya. Nagulat kami at natuwa. Hindi naging mahirap para kay Father ang tanggapin si Lola. Anya, wala siyang karapatang humusga.
Lahat ng tao ay may kani-kanyang imperpeksyon. Lahat ng tao ay may hindi mabuting nakaraan. Kailangan lamang ipagkatiwala sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyon at umasa na magbabago din ang lahat. Kaming dalawa ng aking ina ay manghang-mangha dahil para sa amin, Kuya Bari, isa po itong milagro. Sapagkat naging masugid na tagasilbi si Lola ng simbahan sa aming baryo. Kahit papaano, nakakalimutan na niya kung ano nga ba talaga ang kanyang mga naging gawain noong hindi pa siya nakakapagdasal sa simbahan. Mas protektado na siya at hindi na gaano inaatake ng kanyang pagkaaswang. Kuya Bari, namayapa si Lola sa edad na 80. Masaya po akong ipaalam sa lahat na pumanaw siya na walang pinagpapasahan ng kanyang bertud. Masakit man ang naging pagkawala niya, ay naging panatag na din kami kahit papaano. Alam naming ibinaon niya kasama sa hukay ang dahilan para maging halimaw ang isang tao. Umaasa po ako na sana sa ibang may mga pinagdadaanan na katulad ng ganito, huwag nating husgahan ang ating mahal sa buhay. Hindi natin sila dapat katakutan. Ang kailangan lamang ay mahabang pasensya, pag-iintindi at pagmamahal. Tulungan natin sila. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa aking lola na alam kong isa siyang aswang. Salamat pong muli and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Carlito. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.